Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Kaloy. Taong 1988. Probinsya ng Ilocos. Lolo Enteng! Lolo Enteng! Nakakagulo na naman yung mga kapitbahay natin. Kaninang umaga pa nagbabangayan yung dalawang yan, oh. Ano ba yung problema nila? Hindi na napapagod sa pag-iingay. Buong sityo na yung nabubulabog. Wika ng batang si Kaloy. Buong sityo na ang napeperwisyo sa walang katapusang bangayan ng dalawang binata. Si Julian at Joaquin. Ilang linggo na ang lumipas. Paulit-ulit nang pinatawag sa barangay. Ngunit hindi pa rin maawat-awat. Hinayaan na lamang dahil parehong ayaw makinig. Tiniis na lang ng mga kapitbahay. Ay nako, pareho kasing mapagbataas. Ayaw magpakumbaba. Kaya yan, simple lang naman yung ugat ng pag-aaway. Pero ito, pinalaki ng pinalaki. Wika ni Lolo Enteng. Lolo, kung simple lang naman po pala yung dahilan ng away nila, bakit kailangan pang palakihin? Ayos lang sana kung sila lang yung napeperwisyo. Pati tayong mga kapitbahay nila, nabubulabog na. Tungkol saan po ba yung pinag-aawayan nila? Ano pa ba? Nagpapayabangan. Nagpaparamihan na naman ng matutugis na aswang. Naaalala mo ba yung huling aswang na napagawi dito sa lugar? Yung gabunan na halos mapatay yung buong pamilya ni Paring Simon. Si Joaquin yung tumugis. Pero nangelam itong si Julia. Gusto lang naman sanang tumulong. Kaso iba ang pagkakaintindi. Yun lang naman yung dahilan ng pag-aaway nila. Anak ng kawayan. Yun lang po pala. Diyos ko naman. Pati ganyang bagay pinag-aawayan pa. Pasalamat na lang sana kasi na may tumulong para mapuksa yung nilalang. Ito talagang si Kuya Joaquin kasi. Hindi marunong umintindi ng sitwasyon. Yan yung problema sa kanya eh. Kaya nga apo, dumistansya na muna ako sa kanilang dalawa. Masyadong mainit ang dugo sa isa't isa. Ikaw naman wag ka nang pupunta doon sa tambakan ha. Pahupain muna natin yung alitan ng dalawa. Mahirap na at baka mandamay sila. Wika ni Lolo Enteng. Napailing na lamang ang maglolo habang nakikinig sa naglalakasang boses ng dalawang binata. May distansya ang bahay ngunit dinig na dinig. Parehong manunugis sina Julian at Joaquin. May tangan na anting-anting. Panlaban at proteksyon sa bawat masasamang nilalang na nakakasagupa. Maayos na nagagampanan ang tungkulin. Subalit paglipas ng panahon, naging kompetisyon ang pamumuksa. Palaging nag-uunahan sa tuwing may aswang na napapagawi sa lugar. Kahit mga karatig baryo, kahit sa mga karatig bayan, minsan pa ay malayang nakakatakas ang nilalang dahil mas nauuna ang pag-aaway. Sa katunayan, dati ding manunugis si Lolo Enteng kasama ng dalawa. Ngunit dahan-dahang dumistansya pagkatapos matunugan ang tensyon sa pagitan ng dalawa. Napagod na ito kakasabi kaya't hinayaan na lamang. Nagbabakasakali na balang araw, maisip ni na Julian at Joaquin ang kanilang pagkakamali. Lolo, pinatawag na naman sa barangay yung mga dating kasamahan mo. Paano ba naman? Hindi lang salitaan ang labanan. Gumagamit na silang ng dahas. Napuruhan nga si Mang Pablo eh. Gusto lang naman sanang umawat. Kawawa nga po yung kalagayan. Nataga pa. Wika ni Kaloy. Kagad namang tinigil ni Lolo Enteng ang pagbabasa ng pahayagan nang madinig ang sinabi ng apo.
Kumusta naman si paring Pablo? Nadala na ba sa pagamutan? Diyos mio, talagang dalawang to. Tanong ni Lolo Enteng. Opo, naroon na sa tahanan ni Aling Asunsyon. Hindi naman malala yung sugat dahil mapurol yung ginamit na itak. Pero 2 beses natamaan eh. Sa braso saka sa balikat. Naagapan naman po kaagad. Tugon ni Kaloy. Nakahinga ng maluwag si Lolo Enteng. Nagpasama ito sa apo papunta sa kabilang bahay upang malaman ang kalagayan ni Mang Pablo. Maayos na ang kalagayan nito pagdating niya. Hindi naman kalaliman ang natamong sugat. Ay nako, ano bang nangyayari sa mga kasamahan mo pare? Dati masaya naman silang dalawa na namumuksa ng mga masasamang loob. Pero biglang nagkagulo. Ano ba talaga ang problema ng mga yun pare? Tanong ni Mang Pablo. Problemang personal pare. Pati nga ako hindi ko na alam kung paano silang pagbabatiin. Hindi nakikinig. Kahit si Kapitan nga binabaliwala. Aasahan ko na lang talaga na balang araw magkaayos ang mga yan. Sana nga lang. Tugon ni Lolo Enteng. Baka naman mamayang gabi. Mag-uunahan na naman sila sa pagtugis ng aswang doon sa kabilang bayan. Inatake noong nakaraang gabi yung nangyaring sayawa. Walang namatay pero may iilang sugatan. Hindi malinaw yung detalye ng mga biktima. Kasi lasing noong sinalakay. Nagawa naman nilang makaligtas. Pero maraming kalmot sa katawan. Yan nga din yung sinabi ng apo kong si Kaloy. Wala din namang nakakaalam kung anong klaseng aswang ang sumalakay. Hindi natin alam kung kailan pa ulit magpapakita. Mas mainam siguro kung ikaw na lamang ang pumuksa sa aswang na yon. Kasi kung makakaabot sa 2 mong kasamahan, malamang sa malamang mag-uunahan na naman. Baka sa halip na matugis yung nilalang, makawala pa. Mungkahi ni Mang Pablo. Napatango naman si Lolo Enteng habang iniisip ang sinabi nito. Magmula noong naging mas aktibo sina Julian at Joaquin sa panunugis, wala nang natira sa kanya. Palaging nauunahan kaya nakikiramdam na lamang sa kinalalabasan. Hindi natin masasabi yan. Kasi sa tingin ko, sa mga oras na ito alam na ng 2 yon. Wika ni Lolo Enteng. Napabuntong hininga na lamang. Hindi nagtagal, nagpaalam na at saka umuwi. Pagkarating sa tahanan, naabutan ang apo na nakikinig sa usapan ng mga kapitbahay. Dali-dali niya itong tinawag upang sawayin. Ikaw bata ka, sa tuwing uuwi ako galing lakad, naaabutan kitang nakikinig sa usap-usapan. Kalalaki mong tao pero ganyan yung pag-uugali mo. Wika ni Lolo Enteng. Lolo, makabuluhan naman po yung pinapakinggan ko . Alam niyo po ba na muling sumalakay kanina yung aswang? Tirik na tirik pa yung araw, pero umaatake na. Hindi lang nagtagumpay kasi alisto yung padre de pamilya . Kaya ayun, naitaboy kagad. Tugon ni Kaloy. Meron na naman uli. Hindi pa nga tapos yung usapan doon sa sayawan ng kabilang bayan. Tapos meron na naman. Pambihira, mukhang panahon na nga yata ng aswang ngayon. Sunod-sunod na yung kanilang mga pag-atake. Tugon ni Lolo Enteng. Yun na nga po Lolo. At meron pa tayong isang problema. Yung 2 mong kasamahan, parehong nagbabalak na tugisin yung nasabing aswang. Ayun, nagbangayan na naman. Wika ni Kaloy. Kung saan makikita ang 2 binatang si Joaquin at Julian na nag-aaway. Ikaw ka mo ang tumigil. Ako yung naunang nakaisip na tugisin yung aswang . Tapos ikaw itong makikisawsaw. Wika ni Julian. Talaga ba? Binabaliktad mo pa yung sitwasyon. Ikaw nga tong nakikisawsaw .
Inaabangan mo kung ano yung plano ko, tapos mangingialam ka. Tugon ni Joaquin. Magsitigil nga kayong dalawa. Hindi na kayo nahiya sa mga kapitbahay. Para kayo mga bata na nag-aaway ah. Julian, Joaquin, ano ba ang nangyayari sa inyong dalawa? Hindi ko na kayo maintindihan ah. Puro kayo paunahan. Para saan ba? Sa tingin nyo ba natutuwa ang tangan nyo sa ginagawang to? Alam nyo ang mangyayari na kapag hindi ginamit sa tama ay pwede itong mawala ng bisa. Pag-awat ni Lolo Enteng. Pansamantalang tumigil ang dalawang binata. Ngunit makalipas ang ilang sandali, muli na namang nagkasagutan. Kung may dapat kang pagsabihan dito, dapat yung isang yan. Siya lang naman itong nangingialam sa plano ng iba eh. Kung titigilan niya ako, walang magiging problema. Wika ni Julian. Hoy ikaw, kung makapagsalita ka parang hindi ikaw ang nagsimula. Alam mo paring Enteng, ang kaibigang mong yan ang nagsimula ng kaguluhang ito. Kung hindi niya pinakialaman yung pamumuksa ko, hindi sana tayo aabot sa ganito. Wika ni Joaquin. Napabuntong hininga na lamang si Lolo Enteng. Hindi na malaman kung paano patitigilin ang dalawang kaibigan. Alam kong ilang ulit ko nang sinabi ito. Pero hindi ba pwedeng magkaisa na lamang kayo? Pagtulungang tugisin ang bawat aswang na mapapagawi. Hindi ganito na nagpapataasan kayo at nagpapagalingan. Walang puwang sa tungkulin natin bilang mga manunugis ang ganyang ugali. Kaya pakiusap lang sa inyong dalawa. Bago pa mahuli ang lahat, itigil na ninyo. Wika ni Lolo Enteng. Ngunit hindi na sumagot sina Julian at Joaquin. Umiwas na lamang ng tingin ng dalawa. O ano, hindi kayo makaimik dahil hindi nyo naman magawa ang sinabi ko. Ay nako, tumatanda na kayong dalawa. Baka naman pwedeng ibalik yung dati kung saan nagkakasundo sa lahat ng bagay. Habang lumilipas yung panahon palabo rin ng palabo yung pagiging magkaibigan natin. Dahil lang dyan sa walang kwenta nyong alitan. Dagdag ni Lolo Enteng. Nang hindi pa rin mapakiusapan sina Julian at Joaquin, umuwi na lamang ang matanda. Siya na mismo ang naawa sa sarili dahil hindi naman pinapakinggan. Parang silang plaka lang kayo roon, Lolo no? Parang silang plaka lang kayo roon, Lolo Ang sabi naman sa inyo, hayaan mo na yung dalawang yun. Kahit ano naman yung sabihin nyo, hindi sila nakikinig. Nagsasayang lang kayo ng laway Wika ni Kaloy. Sa totoo lang, nakakapagod na ang dalawang yon. Pero hindi ko maaatim na hayaan lamang sila. Kahit paulit-ulit ako ayos lang. Baka sakaling darating ang panahon na maiintindihan nila ang aking pinupunto. Siya nga pala. Galing ka na naman sa kapitbahay ano? May nasagap ka bang balita? Ang tsismoso mo talagang bata ka. Lalaki ka pa naman. Tugon ni Lolo Enteng. Aba oo naman, Lolo. Hindi to sa pagiging tsismoso Lolo, isipin mo na lang. Naparaan ko to para malaman yung nangyayari sa paligid. Lalo na sa usaping aswang. Maya-maya, maglilibot si Mang Pablo. May nagsabi na nakarating na sa sityo natin yung aswang. May nakita raw kasing kahina-hinalang babae. Ayun, susubukan nilang magbantay. Si paring Pablo, hindi pa nga lubusang gumagaling yung sugat Ano ka mo? May nakitang kahina-hinala rito sa atin. Paano naman kaduda-duda Baka nakakalimutan nila na dyan din sila nagkamali noon. Naalala mo ba yung taong naligaw noong araw? Hinabol at binugbog sa pag-aakalang aswang. Hindi naman. Sino ang nagsabi niyan? Tanong ni Lolo Enteng. Si Yan po. Nakita niya po yung taong yung kagabi.
Sa kanina, naglilibot daw sa lugar. Tapos, patingin-tingin sa mga kabahayan. May kinausap din pong bata. Mahigpit nga raw po yung pagkakahawak eh. Tugon ni Kaloy. Ay nako, yan na namang si yan. Hindi ba ganyan din yung sinabi niya dati? Diyos ko, abangan mo sila ha. Sasama ako para makasigurado. Babaya magkamali na naman at may inosenteng madamay. Kawawa yung mabubugbog ng dahil lang sa maling akala. Wika ni Lolo Enteng. Sinabihan naman ni Kaloy si Mang Pablo na sasama si Lolo Enteng sa binabalak na paglilibot. Pagsapit ng gabi, sinimulan nila ang pagbabantay sa paligid. Tumigil pagkatapos ng ilang ikot dahil walang napansin. Pagod na rin ang karamihan. Paring Pablo, hindi pa lubos ang magaling ang mga sugat mo. Pero eto ka na naman, nakikiisa sa gawaing ito. Nagpahinga ka na lang sana. Marami namang mga tambay ang sumali sa aksyon ngayong gabi. Wika ni Lolo Enteng. Paring Enteng, hindi lang ako matahimik dahil nababahala na rin sa nangyayari sa lugar natin. Alam mo kung paano ko isinumpa ang mga nilalang na yan dati? Noong biniktima nila ang asawa ko. Hindi ba nagtagumpay pero kamuntikan? Isa pa wala akong tiwala kay Julian at Joaquin. Parang hindi na magagawa ng maayos ang kanilang tungkulin dahil sa pangayan nilang hindi matigil-tigil. Tugon ni Mang Pablo. Ay nako, si Joaquin lang naman yung nagmamagaling eh. Ayaw matanggap na mas mahusay ako kaysa sa kanya. Kaya nakikisapaw para mabahagian ang tagumpay. Kung hindi siya nangyalam, wala namang problema eh. Wika ni Julian nakakarating lamang. Ay nako, yan ka na naman Julian. Kung nandito lang si Joaquin, ganyan din yung sasabihin niya sa'yo. Ikaw ang sisisihin. Wala nang katapusang pag-aaway ninyo. Hindi ba kayo nahihiya sa mga tao? Para kayong tumatanda ng paurong. Marami na ang nagkakaproblema sa inyo. Dinamay niyo pa yung mga tanga na meron kayo. Isa na rin niyang pagwawalang hiya. Wika ni Lolo Enteng. Mang Enteng, wag mo akong pagsabihin mo dahil si Joaquin naman talaga yung pinakaugat nitong nangyayari. Siya ang may gusto ng gulo. Kung gusto niyang tumigil to, tigilan na niya ako kamo. Tugon ni Julian. Dumiretso ito sa paglalakad. Hindi man lamang nagpaalam. Kita mo na, kung ganyan ang pag-uugali ng isang antingero, walang maaasahan ang mga tao sa oras ng pangangailangan. Kung magpang-abot ang dalawa, malamang uunahin ang pag-aaway kesa iligtas ang nasa panganib. Kung ako sa'yo, paring Enteng, mas mabuti talaga na ikaw na ang kumilos kasi sigurado ang kalalabasan. Hindi sina Julian at Joaquin na matagal nang nakalimutan ang tunay na kahulugan ng tungkulin. Pamimilit ni Mang Pablo. Napabuntong si Lolo Enteng sa sinabi ng kaibigan. Nagpaalam na itong umuwi. Nagpaiwan siya at hinintay ang pagdating ng apo. Lolo, tamang-tama yung oras na to para masaksihan mo yung bangayan ng dalawa mong kaibigan. Naroon sila sinimulan ng sukatin yung kakayahan ng bawat isa, imbis na manugis ng aswang. Wika ni Kaloy. Kagad namang pinuntahan ni Lolo Enteng ang kinaroroonan ng mga ito at nakitang nagtutuos. Mahina ka, Joaquin. Kasing hina ng tangan mo. Kaya nakikisapaw ka sa mga laban ko eh. Dahil nga mahina ka. Wika ni Julian. Huwag mo ngang baliktarin, Julian. Kung meron mang mahina rito, ikaw yun at hindi ako. Tugon ni Joaquin. Nagpalitan ng lakas ang dalawa. Ibinida ang husay pagdating sa paggamit ng patalim.
Pareho nilang naiilaga ng bawat pag-atake. Napailing na lamang si Lolo Enteng habang pinapanood ang mga kaibigan. Nang hindi na makayanan ang nakikita, siya na mismo ang kumilos. Sinabuyan niya ng dalang langis ang dalawa. Sinabayan na rin ng dasal habang napapatanda ng krus. Mang Enteng, ano bang ginagawa mo? Ha? Bakit mo kami sinabuyan ng langis? Anong akala mo sa amin? Aswang? Diretsahang tanong ni Julian. Alam niyong kayong dalawa, mas masahol pa kayo kesa sa aswang. Ang inaasta niyo ngayon ay mas halimaw pa kesa sa nilalang na tinutugis natin. Mas makatarungan pa siguro ang kilos ng aswang dahil likas sa kanila yon. Pero ang ipinapakita niyo ngayon, yan ba ang gawain ng isang taong nanumpa sa lihim na karunungan? Sige nga, sabihin niyo sa akin ngayon kung ano ang dahilan, kung bakit kayo nagkaroon ng tangan. Pinili ng kalikasan para maging tagapagtanggol, pero kayo mismo ang nagpapatayan. Puntiryan niyo pa ang isa't isa. Pangaral ni Lolo Enteng. Mahabang katahimikan ang namayani pagkatapos bitawan ni Lolo Enteng ang mga salitang yun. Parehong hindi nakapagsalita. Maging si Kaloy ay napayuko na lamang. Ilang sandali ang lumipas. Naunang umalis si Julian. Sumunod si Joaquin pagkatapos. Tignan mo nga naman, Lolo. Kahit gaano pa kasakit yung tama ng salita nyo, wala pa ring epekto sa dalawa mong kaibigan. Ayun, hindi man lang sumagot. Umalis pa nga nang walang paalam, oh. Wika ni Kaloy. Napabuntong hininga si Lolo Enteng habang tinatanaw ang papalayo niyang mga kaibigan. Magkaiba ito ng direksyong tinatahak. Tara na po. Sumasakit lang ang ulo ko sa dalawang yon. Hinahanap na ng aking likod ang higaan. Nakakapagod man, Hermon, kung hindi ka rin naman papakinggan. Wika ni Lolo Enteng. Lolo, sigurado po ba kayong uuwi na tayo? Gusto ko kasing tumakbo ngayong gabi. Yung takbo na may kasamang habulan, bakbakan, tapos patayan na rin. Ano ka mo? Ano bang pinagsasasabi mong bata ka? Kung ano-ano na yung naiisip mo. Siguro, resulta na yan ng kakapuyat mo. Napansin kong matagal ka na matulog. Ano ba yung bagong pinagkakabalahan mo? Tanong ni Lolo Enteng. Lolo naman, hindi yan yung ibig kong sabihin. Meron po kasing aswang sa kabilang bayan eh. Kanina ko lang nadinig mula sa mga tambay na galing doon. Diyan lang naman yun, oh. Malapit na sa atin, mga iilang minutong lakad lang. Ano, Lolo? Tara na po. Loko ka talagang bata ka. Kung nilinaw mo kanina yung ibig mong sabihin, sana naintindihan ko kagad. O tara na, bilisan mo yung paglakad para maabutan natin. Baka nasa paligid pa yung aswang. Wika ni Lolo Enteng. Dumiretso sila sa kabilang bayan. Iilang minutong lakad lamang dahil malapit sa boundary ang sityong tirahan niya. Pagkarating doon, merong mangilan-ngilang taong nag-uusap tungkol sa nilalang. Kamakailan lamang sumalakay. Hindi nagtagumpay sa pambibiktima dahil maraming tambay ang nakapansin. Lolo Enteng, maglibot kaya tayo. Sigurado ko nasa paligid lang yung aswang. Hindi siya nagtagumpay sa unang target eh. Kaya maghahanap yun ng maghahanap. Kung gutom yun, hindi uuwi yun hanggat walang nabibiktima. Wika ni Kaloy. Alam mo po, habang tumatagal parang dumarami ang kaalaman mo tungkol sa aswang. Ayos yan na po. Nagbubunga na rin ang palagi mong pagsama sa akin. Sana lang, hindi mabaling sa ibang bagay ang interes mo. O siya, mauna ka na sa paglalakad.
Badilimang daan kaya ikaw ang magsisilbi kong gabay. Wika ni Lolo Enteng. Naglibot muna sila sa paligid. Tamang lakad. Tinitignan ang bawat sulok na nadaraan. Ngunit imbes na aswang ang matagpuan, sina Julian at Joaquin ang nakita. Pagkarating sa taniman ng niyog, nagtutuos ang dalawa roon. Walang tigil sa pagpapalitan ng lakas. Ako ang mas malakas sa atin, Julian. Alam mo yan, kahit anong gawin mo, hindi ka mananalo sa akin. Wika ni Joaquin. Oy, Joaquin, umaasa ka na naman ng gising ah. Kahit bali-balik na rin man natin ang mundo, hindi mo ako mauungusan eh. Bakit hindi mo na lang aminin sa sarili mo na naiinggit ka sa akin, kaya mo ko ginugulo? Tugon ni Julian. Hoy kayong dalawa, magsitigil na nga kayo. Saan man kayo magpunta puro pag-aaway. Sa totoo lang, wala namang magaling sa inyo kasi ito kayo oh. Puro bangayan at bakbakan yung binabato sa isa't isa. Hindi na kayo yung Kuya Joaquin at Kuya Julian na kilala kong tapat sa tungkulin bilang mga manunugis. Hindi na napigilang wika ni Kaloy. Kagad naman itong inawat ni Lolo Enteng. Julian, Joaquin, pati ba naman dito sa Karatig Bayan? Ganyan pa rin yung ipinapakita niyong dalawa. Nasa na ba yung puso at atensyon ninyo? Wala na sa tungkuling dapat gampanan. Napunta sa personal na hangarin. Nilala mo na kayo ng kademonyuhan. Hindi na kayo maituturing na alagad ng lihim na karunungan. Kung hindi kayo mapipigilan, mas mainam pang isuko na ninyo ang tangan kesa malapastangan. Sigaw ni Lolo Enteng. Parehong napalunok sina Julian at Joaquin. Nagkatinginan, sabay pang napahawak sa tangan. At bakit naman, Mang Enteng? Bakit namin isusuko sa'yo? Sino ka para sabihin sa amin yan? Ipinagkaloob ito sa akin ng kalikasan. Ako lamang ang nagmamay-ari nito at wala kong dapat sundin ikaw man o kahit na sino. Tugon ni Julian. Mang Enteng, huwag ka ngang magmagaling. Kagaya ka lang naming may tangan at isang manunugis. Patas lang tayo ah. Hindi ka nakatataas kaya wala kang karapatang magdikta. Dagdag ni Joaquin. Oo, tama kayong dalawa. Hindi ako nakakataas. Ordinaryong manunugis na merong tinatangan. Pero may karapatan akong magsalita bilang isang tapat sa tungkulin at alagad ng lihim na karunungan. Ang kagaya niyong nakalimutan ng tunay na kahulugan nito, isang lapastangan. Winawalang hiya niyo ang biyaya ng kalikasan. Hindi niyo na ito nirespeto dahil puro kayo pataasan. Ilang aswang na ba ang nakatakas dahil inuuna niyo ang pag-aaway kesa tugisin ang totoong kalaban? Hoy Mang Enteng, tumahimik ka na nga. Ang dami mong daldal eh. Nagbibida ka na naman eh. Gusto mo kasing malinis yung papel mo. Kunwari isa kang marangal, mabuti at matapat na tao. Ganyan yung papel na gusto mong makita ng mga tao sa'yo eh. Pero ang totoo, ano na nga bang nagawa mo para sa lugar natin? Tanong ni Julian. Hoy Kuya Julian, huwag mong sigawan ng lolo ko. Malaki ang respeto ko sa nakakatanda. Pero kapag sinigawan mo na si Lolo Enteng, nawawala yung galang ko. Ang lakas ng loob mong magtanong gayong ikaw naman tong dapat tanungin. Ano nga ba yung nagawa nyo maliban sa pag-aaway? Sige, sabihin nating tapat pa rin kayo sa tungkulin nyo. Sige, patunayan nyo ngayon. Nakikita nyo yung aswang na yan. Yan ang dapat pinupuksaan nyo. Wika ni Kaloy, sabay turo sa aswang na nasa unahan. Sa haba ng drama nyo sa buhay, pati aswang nagkaka-interes ng manood.
Ano? Magtitinginan na lang ba tayo? Patatakasin nyo na naman yata eh. Dagdag ni Kaloy. Kagad namang kumilos sina Julian at Joaquin para mahuli ang aswang. Pareho silang tumugis ngunit mapapansin ang pakikipagkompetensya. Ikaw talaga, Kaloy. Gumawa ka na naman ng paraan para magkasagaran ng pasensya yung dalawa. Tabi, tutulong na ako. Mamaya makawala pa yung aswang na yan eh. Wika ni Lolo Enteng. Lolo, wag na po. Hayaan mo yung dalawa na tumugis para makita natin kung alam pa ba nila yung kanilang tungkulin. Re-resback naman tayo kung tatagilid na eh. Sila na muna yung hayaan natin. Wika ni Kaloy. Naintindihan ni Lolo Enteng ang punto ng apo. Sang-ayon siya rito. Kaya pinanood na lamang ang nangyayari sa harapan. Halos magkasabay ang bawat pag-atake ni Julian at Joaquin. Mabibilis ang kilos. Tumatama ang mga hawak na patalim. Ngunit nang sandaling makabawi ang nilalang, nasugatan sila at bumagsak sa lupa. Parehong nagulat nang tumalab ang kuko ng aswang sa kanilang balat. Habang si Lolo Enteng at Kaloy naman, sa kabilang banda, hindi makapaniwala sa nasaksihan. Ang dalawang antingero, nakahandusay sa lupa at duguan. Kaloy, lapitan mo sina Julian at Joaquin. Ako nang bahala sa nilalang. Sinasabi ko na nga pa eh. Darating din ang araw na ito. Wika ni Lolo Enteng. Hinarap na matanda ang aswang nakamuntikan ng makatakas. Mabuti at naabutan niya. Tinaga niya ng tinaga. Hindi hinayaang makabawi. Lumipas ang ilang sandali ay bumulagta na ito. Gumulong ang ulo matapos mapugot. Oh, ito na yung resulta sa walang kwenta niyong pag-aaway. Ilang beses na kayong pinagsabihan. Pero baliwala lang kasi. Kampanteng-kampante kayo eh. Ano kayo ngayon? Aaray-aray na lang. Pananermo ni Kaloy. Kina Julian at Joaquin. Hindi na lamang dinagdagan pa ni Lolo Enteng. Dahil parehong umiinda ng sugat. Pansamantala niyang inagapan. Pagkatapos mailigpit ang bangkay ng nilalang, inakay ng maglolo pauwi ang dalawang binata. Ilang araw ang lumipas. Bumalik ang katahimikan ng lugar. Hindi dahil wala lang nagpaparamdam na aswang, kundi tumigil na rin sa wakas ang bangayan ni Julian at Joaquin. Pareho na silang natuto sa mga nangyari. Oh, wag niyo kong mabigyan ng ganyang muka. Nagsisisi kayo dahil sinukuan na kayo ng sarili niyong tangan ano? Aba, wag kayong malungkot. Kayo naman yung gumawa ng dahilan eh. Kung isinantabi niyo yung ganong pag-uugali, hindi sana tayo umabot sa ganitong sitwasyon. Kaso, ang titigas ng bungo niyo. Pagdusahan niyo ang parusang ipinataw ng kalikasan. Pangaral ni Lolo Enteng. Napakamot na lamang sa ulo si Julian at Joaquin. Ni hindi sila makatingin sa mata ng matanda. Hindi man aminin sa salita. Mababakas sa kilos ng mga ito ang labis na pagsisisi. Hinayaan na lamang muna ni Lolo Enteng na makapag-isip-isip ang dalawa. Alam mo Lolo, may natutunan ako sa nangyari no? Kailangan talagang respetuhin at gamitin sa kabutihan yung ipinagkaloob na tangan. Tignan nyo yung dalawang yon. Nagmumukmok na lamang sa sulok. Nakakaawa, pero kailangan din nilang maturuan ng leksyon eh. Sagrado yung bagay na kanilang nilapastangan. Sa kabila ng lahat, dapat talaga maging tapat sa tungkulin. Para saan pa yung sinumpaan kung babalik ko sa huli? Ay nako. Wika ni Kaloy. Oo apo, tama ka.
Kaya kung sakaling pagkalooban ka rin ng kalikasan, palagi mong bibit-bitin bilang aral ang pangyayaring ito. Walang pagdadalawang isip ang tangan sa pagpili ng taong nais maging katuwang sa tungkulin. Pero hindi rin ito manghihinaya. Nabawiin ang bisa. Kung hindi na tapat ang napili, hindi ito laro-laro lang at seryosong gampanin. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Adrian. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Aklan. 2 linggo pa lamang ang nakalilipas. Magmula nang manirahan ang pamilya ni Adrian sa Aklan. Nais nilang makaiwas sa gulo sa syudad. Sa estado ng bunsong anak, kinakailangan itong mailayo sa anumang uri ng polusyon dahil sa paglala ng hika. Maswerte naman dahil may naiwang tahanan doon ang mga magulang. Hindi na nahirapan ang pamilya sa paghahanap ng bagong matutuluyan. Sa unang mga araw, masasabing maayos naman ang lugar dahil napakatahimik at halos lahat ng kapitbahay marunong makisama. Noong bagong lipat pa lamang ang pamilya, hindi nagdalawang isip ang mga ito na tulungan sila sa pag-aayos ng tahanan maging sa mga kagamitan. Sa katunayan, pinahiram pa nga sila nito kagaya ng martilyo na nagamit sa pagkukumpuni ng ibang aparador. Dahil sa kabaitang ipinapakita ng mga tao sa lugar, nangako si Adrian sa sarili na ganon din ang ibabalik niya sa mga ito. Ayon sa kanya, sa bilis ng pag-ikot ng mundo, mabuti pa rin ang mga tao doon dahil ang iba ay puro pera na lamang ang nasa isipan. Maswerte ito na walang hinihinging kapalit ang mga tao sa bawat pagtulong. Samantala, hindi naman siksikan ang mga tahanan sa lugar. Sa kada lupang kinatitirikan ng bahay, may kanya-kanya silang bakura na pwedeng pagtaniman ng mga halaman. Ayon kay Adrian, halos lahat ng tahanan, donasyon ng dating alkalde sa lugar. Napakasariwa ng hangin dahil sa dami ng punong nakatanim. Isa pang ikinakasaya ni Adrian ang pagkakaroon ng sari-sariling poso na pinagkukunan ng tubig. Isang araw, 5:00 pa lamang ng umaga, nagyaya ang asawa ni Adriana si Linda sa pagbabanlaw sa mga damit. Dahil tulog pa naman ang 3 anak, tinulungan na ni Adrian ang asawa. Ito na lamang ang nag-abala sa pagbubomba ng poso habang ang asawa naman ang tagabanlaw. Hindi pa man nakakalipas ang ilang oras, magmula nang maglaba ang mag-asawa, biglang natigil si Adrian nang makita ang matandang lalaking nakaupo malapit sa bakuran. Kagad itong nilapitan, naitanong kung ano ang maitutulong. Nagpasintabi at nagwika naman ang matanda na kung pwede ba siyang makahingi ng tubig. Dahil gusgusin na ito at halata sa mukha ang gutom, pinapasok ni Adrian ang matanda at binigyan ng maiinom. Nagmamadali din itong nagluto ng almusal para mapakain ang matanda. Huwag ka nang mag-abala, iho. Ayos lang ako. Salamat nga pala sa malamig na tubig. Napakabuti ng puso mo. Wika ng matanda. Tumango at napangiti na lamang si Adrian. Ngunit ipinilit niyang manatili ang matanda para makapag-almusal man lamang. Maya-maya pa, nagising na rin ang mga anak ni Adrian. Isa sa nakagawian ng bunsong si Tolitz ang magpakarga tuwing nagigising.
Kaya naman nang makalapit sa matanda, hindi nagdalawang isip ang bata na yumakap dito. Pasensya na ho kayo tay. Ganyan ho talaga yung bunso namin eh. Gusto talagang kinakarga kapag nagigising. 3 taong gulang pa lang ho kasi yan eh. Wika ni Adrian. Ngumiti naman ang matanda habang karga ang bata. Maya-maya pa, natapos na ito sa ginagawa. Magkakasabay na silang nag-almusal kasama ang pamilya. Habang nag-uusap, doon lamang nagpakilala ang matanda na nagngangalang Mang Renan. Matagal na panahon siyang walang pamilya dahil nasa ibang lugar na ito lahat naninirahan. Pagtitinda na lamang ng kung anong bagay ang ikinabubuhay ng matanda. Nang tanungin naman ni Linda kung ano ang itinitinda, hindi naman ito tumugon. Samantala, nang matapos makakain nagpaalam na ang matanda, sinabing meron pa siyang kailangang puntahan. Masyadong natuwa ang matanda kay Tolits, kaya bago ito lumabas ng tahanan, niyakap niya ang bata. Matapos yun muli nang ipinagpatuloy ng mag-asawa ang paglalaba. Magmula ng araw na yun, hindi na muli pang bumalik sa tahanan ang matanda. Samantala sa mga araw na nagdaan, nakakuha na rin ng trabaho si Adrian sa palengke. Kaya kahit papano, gumaan ang araw-araw na gastusin ng pamilya. Maayos naman ang naging pakikitungo sa kanya ng amo. Kaya masasabing swerte si Adrian sa nakuhang trabaho. Hanggang sa isang gabi, bandang 3:00 ng hapon matapos ang trabaho, naglalakad ng pauwi itong si Adrian. Maya-maya pa, bigla itong nakadinig ng pagtawag. Napalingon naman si Adrian. Magkahalong pagkabigla at tuwa ang naramdaman nang muling makita ang matandang si Mang Renan. Ngunit hindi na kagaya ng dati na gusgusin. Ngayon maayos na ang itsura. Malinis din ang kasuotan. Kagad itong kinamusta ni Adrian at magiliw namang tumugon ang matanda na maayos naman ang buhay. Napansin din ni Adrian ang boteng nasa harap na lamesa. Kaya naitanong niya kay Mang Renan kung ano ang bagay na yon. Yan ba? Mantika. Pangprito ng mga ulam. Gusto mo ba, iho? Kumuha ka na. Libre na lang yan para sa'yo. Sinisigurado kong masarap yan para dyan sa dala mong isda. Wika ni Mang Renan. Dahil sa sinabi ng matanda, kagad namang kumuha si Adrian. Hindi na rin nagtagal pa at nagpaalam na ito sa matanda dahil malayo pa ang lalakarin. Pagkarating sa tahanan, nang maiabot na ni Adrian sa asawa ang dalang isda at mantika, napatanong naman ito kung saan nabili. Iba ang kulay nito sa normal na nabibili sa palengke. Imbis na dilaw, medyo kulay berde ang mantika na tila may hahawig sa lumot. Dahil sa sinabi ng asawa, saka lamang napansin ni Adrian ang pinagkaiba. Ngunit ipinaluto pa rin niya ang isda gamit ang ibinigay na mantika. Ayon kay Adrian, malaki naman ang tiwala niya sa matanda. Baka sariling gawa ito ni Mang Renan, kaya kakaiba ang kulay. Samantala nang matapos naman sa paghahanda ang asawa, diretso nang naghapunan ang pamilya. Ganadong-ganado si Tolit sa pagkain ng gabing yun. Sa katunayan, marami itong nakain na isda. Matapos yon ay wala namang kakaiba pang naganap sa pamilya. Akmang matutulog na sana ang mag-ina, bigla na lamang umiyak ng napakalakas ang anak na si Tolits. Hindi naman malaman ni Adrian ang gagawin. Ngunit ilang minuto lang bigla namang natigil sa pag-iyak ang bata.
Dahil wala namang kakaiba kay Tolits at hindi na din ito nilalagnat, pinagsawalang bahala na lamang ng mag-asawa ang pag-iyak ng bata. Maya-maya pa, mga bandang 3:00 na madaling araw, bigla na lang nagising ang mag-asawa nang muli na namang umiyak ang bunsong anak. Sa pagkakataong ito, nang naitapat ni Adrian ang bata sa ilaw, nakita niyang maputla na ang mukha nito. Tila wala ng dugo at patuloy sa paghahabol ng hininga. Dahil walang naitabing gamot na mga panahong yun, minabuti na ni Adrian na itakbo ito sa pinakamalapit na albularyo sa lugar. Kahit alanganin ng oras, hindi na nagdalawang isip pa na lumabas ng tahanan. Pakiramdam nila anumang oras malalagutan na ito ng hininga. Mabuti na lang, dahil kakilala ni Adrian ang manggagamot, kaya madali siyang nakapunta sa tahanan nito. Samantala, naabutan naman ng mag-asawa na abala ang albularyo na mga panahong yun sa pagdarasal sa altar. Kaagad namang nagpasintabi si Adrian at hindi na nagdalawang isip pa ang albularyong papasukin ang mga ito. Nang maitabi ang bata sa albularyo, kaagad namang hinawakan ng matanda ang palad nito. Hindi talaga paaawat ang nilalang na yon. Ito na nga bang sinasabi ko sa mga bagong salta dito sa lugar? Hindi kayo nabalaan patungkol sa mga pagala-galang may sakaliwanan ng bibiktima. Ang batang ito, napuno ng mantika ang buong katawan. Yun mismo ang dahilan sa pagkaubos ng dugo niya. Wika ng albularyo. Kaagad namang pinahiga ng manggagamot ang bata at sinagawa ang ritual. Meron itong pinahid sa dibdib ng bata para hindi ito gumalaw. Inilabas na rin na matanda ang bote ng itim na mantika at sapilitang ipinainom kay Tolits. Ilang segundo lang matapos na malunok, kaagad namang sumuka ang bata. Kasabay nito ang biglaang pagkawala ng malay. Halata sa mukha ng manggagamot na maging ito. Nag-aalala kaya hindi maiwasan ni Adrian na mapatanong. Pasensya na iyo. Mukhang hindi na kinaya ng anak mo. Tuluyan ang naubos ang dugo sa katawan niya. Nasipsip na ng nilalang. Kaya pasensya na. Wika ng albularyo. Hindi pa man natatapos sa pagsasalita ang matanda, itinakbo na ni Adrian papalayo ang bata. Ayon sa kanya, itatakbo na lamang niya ito sa pinakamalapit na ospital. Ngunit kagaya ng sinabi na matandang albularyo, ganon din ang pahayag ng doktor. Wala na itong buhay dahil naubusan na ng dugo sa katawan. Maging ang mga doktor nagtataka sa sinapit ng bata. Lalo pat wala namang natamong sugat si Tolits. Wala nang nagawa ang pamilya, kundi iuwi na lamang ang bangkay ng anak. Napakalungkot ng sinapit ng pamilya. Pero wala namang ibang pagpipilian, kundi tanggapin at mailibing ang bangkay ng bata. Halos 1 linggo din naging abala ang mga ito. Kahit hindi man lubusang maintindihan, inirespeto na lamang ni Adrian ang pagkamatay ng anak. Matapos na mailibing, muling nagpunta si Adrian sa tahanan ng manggagamot. 5:00 ng hapon, kung saan wala na masyadong pasyente nakapag-usap ang dalawa. Dito tuluyang nalinawan si Adrian sa ibig sabihin ng manggagamot. Isang elemento ang nambiktima sa anak. Isang nilalang na naninirahan sa minahan. Ipinagpapalit ang ginto sa dugo ng mga bata. Si Mang Renan ay may kapangyarihan sa kaliwa. Kaya nagagawa nitong makipagkasundo sa elemento. Siya bilang tao ang mambibiktima sa pamamagitan ng mantika. Iyon ang magiging paraan para unti-unting maubos ang dugo ng biktima
at dumiretso sa garapong pinag-iipunan ng matanda. Dagdag pa nito, dati pa man gahaman na sa ginto ang matanda, kaya naaatim ng konsensya nito na pumatay, kahit ng batang walang kalaban-laban. Dahil sa mga nadinig, bigla namang bumalik sa alaala ni Adrian ang lahat ng mga nangyari sa anak. Kasabay nito, napatanong na lang siya kung kakayanin bang matugis ang matandang si Mang Renan. Maaari naman. Pero kinakailangan nating makapaghanda sa mga dapat gawin. Hindi basta ang makakalaban. Siguro sasapat na rin ang 6 na buwan na paghahanda. Kailangan nating ipagpalagay na kapag hindi tayo nagtagumpay sa gagawin, mas lalong lalakas ang puwersa ng matandang yon at mas madami ang madadamay na bata. Wika ng manggagamot. Hindi naman nakaimik si Adrian. Napagtanto nitong napakatagal ng 6 na buwan para sa hustisya sa anak. Matapos ang pag-uusap, umuwi na ng tahanan si Adrian. Magmula nang mawala ang bunsong anak, halos wala nang ingay sa loob ng tahanan. Maging ang asawa ni Adrian hindi na halos makabangon. Palagi lamang itong nasa sulok at nagmumukmok. Hinayaan na lang siya ni Adrian dahil sinisisi ang sarili sa pagkawala ng bunsong anak. Dahil sa lalim ng lungkot na pinagdaraanan, lumipas ang ilang araw magmula nang makausap ang manggagamot. Nagpasya si Adrian na siya na lamang ang mag-isang haharap sa matandang si Mang Renan. Bukod sa hindi mapakali, mapaghiganti talaga ito sa sino mang nang aapi lalo na sa sariling pamilya. Dahil dito, naisipang magtanong sa mga kapitbahay kung saan matatagpuan ang bahay ni Mang Renan. Maswerte naman na may isang matandang lalaki na nakapagturo kay Adrian. Ngunit paulit-ulit itong nagbabala na wag basta pupunta dahil mapanganib ang matandang yun. Ngunit kahit ano pa man ang madinig ni Adrian, hindi na ito pinagtuunan pa ng pansin. Wala nang ibang mahalaga sa kanya na mga sandaling yun, kundi ang makaganti sa bumawi ng buhay ng anak. Isang Biyernes ng gabi, mag-isang tinahak ni Adrian ang daan papunta sa tahanan ni Mang Renan. Habang naglalakad, kahit papano nakakaramdam din ng takot dahil sa mga nadinig na babala. Samantala, dahil pamilyar sa kanya ang dinaraanan, mabilis niyang natagpuan ang tahanan ng matanda. Nakatayo ito sa paanan ng bundok. Madali lang din na makita dahil 2 palapag lamang ang tahanan. Sa paglapit ni Adrian, nakita niyang nakabukas ang pinto ng tahanan, kaya diretso itong pumasok. Ngunit nang makita ang matanda, dahan-dahan itong naglakad. Napansin itong taimtim na nagdarasal ang matanda sa isang sulok. Kaharap ang isang garapang puno ng mga dugo. Nang magawi naman ang tingin ni Adrian sa bandang likod ng garapa, nasilayan ang mga nakaimbak na ginto. Samut-sari ang klase. May mga kwintas, ngunit karamihan sa mga ito ay mangkok na ginto. Samantala, hindi naman nagtagal na tapos na sa ginagawa ang matanda. Sa pagharap nito kay Adrian, bigla itong tumawa ng napakalakas. Sa mga panahong ito, alam na nating pareho ang totoo. Kaya naririto ka, hindi ba iho? Pasensya nga pala sa anak mo. Pero mas mahalaga lang ang ginto kesa sa mga pasler na wala namang maitutulong. Wika ni Mang Renan. Dahil sa nadinig, biglang nandilim ang paningin ni Adrian.
Hinugot nito ang itak na nasa tagiliran. Sabay tarak kay Mang Renan. Bagamat nagdurugo, wala namang nararamdamang sakit ang matanda. Diretso lamang ito sa pagtawa. Sa sobrang galit na nararamdaman ni Adrian, ibinato nito ang hawak na may dugong itak. Ganun naman ang pagkabigla ni Mang Renan. Dahil eksaktong naitarak ito sa isang ribulto na naroon sa altar na matanda. Ang paghalakhak ni Mang Renan, bigla na lang nawala at napalitan ng galit. Walang pagdadalawang isip siyang sinugod na matanda. May buhangin na kinuha sa bulsa, sabay saboy sa mukha ni Adrian. Dahil dito napapikit na lamang ito. Labis na hapdi ang nararamdaman ng kaliwang mata, kaya hindi na naiwasang mapasigaw. Napaupo na lamang ito at hindi na namalayan pa ang mga sumunod na nangyari. Dahil tuluyan na itong nawala ng malay. Tirik na tirik ang araw. Iyan ang sunod na nakita ni Adrian nang imulat ang mga mata. Nagmamadali itong napabango nang mapansing nakahiga siya sa talahiban. Sa pagbamasid ni Adrian, nasa tuktok na ito ng bundok. Sa taas ng mismong tahanan ni Mang Renan. Sa muling pagtahak ng daan paibaba, bagamat nakitang nakabukas pa rin ang pintuan ng tahanan ni Mang Renan, hindi na ito muli pang pumasok. Bagkus dumiretso na lamang sa tahanan ng manggagamot. Pagkarating naman sa bahay na matanda, sakto naman na wala itong pasyente. Kaya nailahad ni Adrian ang mga pangyayari. Napailing na lamang ang matandang albularyo. Abay, napakatigas nga naman talaga ng ulo mo, ano? Sinabihan na kitang huwag kang susugod ng basta sa matandang yon. Wala ka rin namang laban sa kanya. Tignan mo ang kaliwang parte ng mata mo. Yan ang magiging tanda ng minsang pagsagupa mo kay Mang Renan. Wika ng albularyo. Kasabay nito, iniabot na manggagamot ang maliit na salaming hawak. Sa pagtingin ni Adrian, dito lamang napansin na sobrang pula ng mga mata. Samantala, pupunta sila sa tahanan ng mga elemento para kahit papano masilayan ni Adrian ang tinutukoy na mga nilalang. Kagad namang sumang-ayon sa Adrian. Kagad nilang pinuntahan ang kuweba kung saan napapabalitang maraming aswang na nakatira. Pagkarating pa lamang ng dalawa, nagpakawala na ng mga orasyon ng albularyo. Kasabay nito, inutusan naman niya si Adrian na ipikit ang mga mata. Nang muling idilat ang mga mata, nagulat si Adrian nang may makita na nilalang sa isang sulok. Napakaliit lamang nito at may buhok na sobrang nipis. Nakakaagaw atensyon ang napakalapad at matulis nitong tenga na lagpas ulo. Napakatangos din ng ilong at nakakakilabot na malaholi na purong puti na mga mata. Nang mga panahong yun, abala ito sa pagsipsip ng mga dugo na nakaimbak sa gintong garapa. Dahil sa nakita, nakaramdam naman ang kilabot si Adrian. Kasabay nito, napasabi din ang manggagamot na si Mang Renan lamang ang may kakayahan na makipag-usap sa elemento. Pwera na lamang kung gumamit ng mga orasyon ang manggagamot. Hindi na lamang nagsalita pa si Adrian. Hindi nagtagal. Nagyaya ng umuwi ang manggagamot. Samantala, nang makauwi na si Adrian, bigla na lang niyang naramdaman ang pananakit ng kaliwang mata. Sa sobrang sakit, napaupo pa ito at pinikit ang dalawang mata. Ngunit sa muling pagmulat, kaba ang naramdaman dahil hindi na muli pang nakakita ang kaliwang mata. Dahil dito, muli siyang bumalik sa albularyo. Ngunit ayon sa manggagamot, ito ang ganti ni Mang Renan sa pagtarak ng itak sa sinasambang ribulto.
Tanging ang matanda lamang ang makakapagtanggal dahil selyado ang parusa. Hindi na ipinagpilitan pa ni Adrian na magamot yon. Ayon sa kanya, titiisin na lamang yon kesa muling lumapit sa matanda. Magmula ng araw na yon, hindi na muli pang nakakita ang kaliwang mata ni Adrian. Dahil sa mga nangyari, nagpasya ang pamilyang lisanin na ang lugar. Lalo pat may iba pa itong mga anak na hindi naman malayong mabiktima ng nilalang. Sa paglipas ng panahon, muli pa itong bumalik sa lugar. Ngunit para na lamang dalawin ang puntod ng bunsong anak. Samantala, kahit naninirahan na sa syudad, naging pihikan na ito sa pagtitiwala sa mga tao. Dahil kahit kailanman, hindi niya malilimutan ang sinapit ng kamatayan ng bunsong anak. Dahil lamang sa tindero ng mantika. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam. Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay